Ngayon po, meron pong summit sa pagitan po ni Donald Trump at ni Xi Jinping 'no. Habang sila po ay, bumisita po si Donald Trump diyan po sa China. Yang mga, si Donald Trump pro-China? Banatan niyo po si Donald Trump ngayon, bakit tahimik kayo? Yung mga pro-US, ah, na anti-China, banatan niyo si Donald Trump. Alam niyo po ang ganda po nito dahil dating actually, magkakalaban po sila sa politika, 'di ba? Kalaban ng China. Sabi nga ng China, "Magbati-bati na lang tayo, magtulungan tayo, sabi ni Xi Jinping kay Donald Trump, "Magtulungan tayo, gaganda pa yung mundo." Correct. Kaya lang, isa po sa mga ako nagulat 'no, alam po natin yung tatlo na yan hindi po member ng ICC. Pero naapektuhan po sila dahil makulit 'tong mga ICC na 'to, eh. Mukhang hindi po pinapansin ngayon kasi sa totoo lang hindi naman talaga tayo pansinin, eh, pero mapapansin na tayo ngayon. 'Pag nagtuloy-tuloy itong, balak ni Donald Trump na talagang, direktang labanan yung ICC, mapapansin na po. Isa yan sa mga gagawin nilang halimbawa yung kaso ni Tatay Digong. Tandaan po ninyo, ang Pilipinas po, bagamat hindi po binabalita ng mainstream media, okay, yan pong kaso ni Tatay Digong, kalat na po. Kasi nagsulat po sa The Times. Hindi ko alam sa New York Times, basta Times po yung pinagsulatan nung sinasabi ko po sa, si Eleanor, nakalimutan ko na yung apelyido, basta isang Eleanor na kasalukuyang international lawyer. Naging lawyer na po siya ng prosecution diyan po sa ICC, naging lawyer din po siya ng depensa diyan din po sa ICC. Ang, Eleanor hindi po walang ya ka, asawa ni Roosevelt 'yan, eh. Eleanor Rigby. Okey, 'yan po nagsulat po siya ng article para ang teka muna, Eleanor of ICC, hindi ako mapapakali, eh. Eleanor of ICC, 'yan. Eleanor Stephenson, okey. Ang pinakaargumento po niya, yung, treatment of the Philippines is no way to win friends. Kasi po alam naman natin na si Donald Trump binigyan na ng sanction 'yan. Eto matitigas po yung ulo ng mga pinuno dito sa atin, eh. Sabi ni Donald Trump, paalala lang natin kay BBM at sa mga tao sa gobyerno, sino man ang makipagtulungan diyan sa ICC papatawan rin ng parusa ng United States of America. Mr. Donald Trump, eto po, tuwang-tuwa po sila na ipapatupad ng gobyerno namin si Eleanor Stephenson. Mr. Donald Trump, Mr. President of United States, gustong-gusto po nilang ipatupad yung mga utos ng ICC. Hindi kayo kino-consider. Ito po ang gobyernong kaalyado nyo. Alam nyo 'pag uminit po 'yan, kita niyo ang epekto niyan? Alam niyong yun na ang kontrolado ng US, United Nations. Dun po sa New York nakabase yan. Hindi po ako nanloloko dito. Sana daw totoo. Ito po ay balita, ito po ay balita dahil naroon po mismo si Donald Trump kay Xi Jinping ngayon, nag-uusap po sila. Hindi po binabalita dito, eh. Alam niyo naman yung media natin selective, eh. Pero mag-research lang po kayo, may mga computer naman yata kayo, meron naman kayo diyan. Binabalita po 'yan
na nagkasundo po, na nag-uusap po si Donald Trump. Meron po silang summit, US-China summit na nagaganap po kasalukuyan, hindi ko alam kung tapos na, sa Beijing ngayon. Okay. Isa po sa gustong in-agenda ni US President Trump ay magsanib puwersa yung China at saka yung Russia laban sa ICC. Eto po yung mga dahilan nila 'no, the three nations have common interest because none of them are member states of Rome Statute that governs the ICC. And all three have actively worked to resist global legal authority. Yan. So hiwa-hiwalay po ay meron na po silang atake sa ICC. Ang gusto ni Donald Trump para mas malakas yung impact at mabuwag na yung ICC, magsanib puwersa po sila. Okay, the trilateral move against the court. The US proposal, President Trump floated the trilateral initiative during a closed-door meeting with Xi Jinping, arguing that Washington, Beijing, and Moscow have shared interest in opposing what they view as judicial overreach. Ang ibig sabihin po, prinopose po ni Donald Trump etong na magsanib puwersa yung tatlong pinakamakapangyarihang bansa para po i-oppose na 'tong ICC. Bakit po? Kasi sa tingin nila, itong ICC sa tingin ni Donald Trump ay nagkaroon na ng judicial overreach and na politika na nagkaroon na ng politicization itong kanilang, international court. So, magandang halimbawa niyan, ang halimbawa niyan yung patuloy na pakikialam ng ICC sa mga internal na usapin. Pero yan nga, diyan galit si Donald Trump, eh. Kasi pinagtangkaan din ng ICC na imbestigahan itong mga ginagawa ng US 'pag sila po ay lumulusob sa ibang bansa, yan. Tapos yung kaalyado niya, number one na kaalyado niya si Benjamin Netanyahu ng Israel, wanted din dito sa ICC. Okay. Tapos si ano naman po, eto naman pong si, Putin, wanted din po 'to sa ICC, pero in return, ang ginawa po ni Russia, ni Putin, nag-issue po sila ng criminal arrest warrants for ICC judges and the chief prosecutor. Okay. Tapos hindi po ni-recognize ng Russia yung, yung warrant of arrest kay kay Putin. Actually wala naman pong 'pag hindi ka naman member na bansa, hindi mo naman dapat kinikilala yung mga warrant of arrest na yan, eh. Tanging Pilipinas lang po ang bansa na hindi na po member ng ICC pero kinikilala pa rin natin yung mga warrant of arrest mula sa ICC. Kita niyo ngayon tarantan-taranta na lahat, inutusan na lahat. Ngayon 'pag narinig 'pag eto po napukusan po ni Putin, 'pag nahuli po si Bato, tiyak puputok na naman 'yan. Yan. Ah, puputok na naman po sa international 'yan na isang sitting senator hinuli ng ICC. Yung sitting senator ng non-member state. Nakakahiya na po tayo, eh. Si Saldico po, bigyan ko po kayo ng halimbawa ng kahihiyan. Si Saldico po, wanted dito sa Pilipinas, 'di po ba? Si Saldico po, kung totoo yung kwento nila 'to, eh. Si Saldico po nahuli, ayon kay, nahuli pero hindi ano yung dini-deny nila? Nahuli pero hindi naaresto, ayan. Nahuli si Saldico pero hindi naaresto, ah
hindi rin daw na-detain. Bakit? Pinakawalan. Pansamantala lang yung pagkakatigil sa Czech Republic. Samantalang nag-request na yung Pilipinas na papunta na. Sabi nila wala namang red notice ang ICC. Ngayon po, gano'n din po kay Senator Bato, wala pong notice yung ICC, ay yung, Interpol. Okay. Kung wala pong notice yung Interpol, direkta na po tayong sumusunod. Nung kay Tatay Digong po kasi, na-stop lang, nahuli pero hindi na nakulong. Nahuli pero hindi naaresto. Oh. Gaguhan lang ng mga salita, 'di ba? Iniikot-ikot lang tayo ng mga 'to, eh. Okey, eto po, sa kaso po ni Tatay Digong, at least meron silang sinasabi na nakipagtulungan tayo hindi sa ICC, kundi sa Interpol. Ngayon po malala, hindi na po tayo nakikipagtulungan sa Interpol, sa ICC na po direkta. Oh, kaya po patong-patong po na kaso ang puwede 'pag nahuli po si Bato, patong-patong na kaso ang haharapin ninyo 'pag presidente na si VP Sara. Okay, good news po 'to kasi na-expose na po sa pandaigdigang, larangan ito pong ginagawa ng ICC. Lalo na po 'to 'no, ang ganda po ng punto rito ng ano, ang ganda po ng punto nito ni Eleanor, sino ka na nga? Eleanor Stephenson. Ang sabi po ni Eleanor Stephenson, ah ni-reject na nga tayo. Actually, hindi po siya pro-Pilipinas, pro-ICC po 'to. Oh, sabi niya, "'Di ba kayo nahihiya? Ni-reject na kayo. Ni-reject na ng Pilipinas ang ICC. Ipinagpipilitan niyo pa rin yung sarili ninyo." Parang yung ano lang 'yan, yung, 11 na hanggang ngayon, nagpipilit pa rin. Anyway, dito muna tayo sa ICC. 'Pag natuloy po 'yan, nagkaroon po ng formal agreement, nagkaroon po ng tratado. Halimbawa, Stephenson Eleanor. Hindi po, Eleanor Stephenson. Tama, okey. 'Pag nagkaroon po ng kasunduan sa pagitan ng US, China at tsaka Russia, halos lahat po ng bansa kaalyado nitong tatlo na 'to. Ilan na lang matitira, siguro, mga European Union. Halimbawa, 'pag dineklara nila na hindi namin kinikilala ang, ICC bilang international court. Halimbawa, nagdeklara yung tatlo, kasi bubuo po sila ng, treaty. Ang una nilang, gagawin diyan na para hindi kilalanin ng ICC, idedeklara ng tatlo na hindi nila kinikilala yung ICC bilang isang legit na international court, or bubuo sila ng panibagong parang ICC. Yan po. Kaya eto po, ang mangyayari po niyan dahil marami silang kaalyado, o di mag-e-enter naman parang Rome Statute, panibago. So halimbawa, napag-usapan nila, nagkaroon ng Beijing Statute na hindi kikilalanin ng mga pipirmang bansa dito, hindi natin kikilalanin yung ICC. So pipirma ngayon lahat ng mga kaalyado nila bilang pagtaliwas. Dun po, hindi po direkta na gigibain po nila. Pwede po silang magbuo ng treaty nila na hindi kinikilala. Siyempre marami silang kaalyado, gusto magsipsip. Paano yan, BBM? Saan ka papapil niyan 'pag nagkaroon ng kasunduan yang dalawa na yan?